Grabe, wala na tayong time para sa discussion. Ready ka na ba? Deep dive in! Deep dive in! Namin. Sa sobrang sanay tayo lagi na may Medyo barangay. absent. Ngayong kompleto tayo, parang nawi-weirdo ako sa dynamics natin. Madaming tao. Madaming tao. Mahirap din pala na marami ka anak. Malaki yung pamilya mo. Ilan ba gusto mo? Ilan ba gusto mo? Tito Cliff. Alam mo, Tito Cliff? Ay, pag-usapan kaya natin yung tax records. Oo, hindi. Ano sa tingin ninyo? Hindi, ang ganda ng mga, parang yung image lang ng makita na yung box ng mga May tanong lang ako doon. records. Ba't nag-iba kulay nung box? White? Naging red. Dati green, di ba? parang kitang-kita mo, BDO, BPI, may land bank pa ata, yung iba't ibang mga ano, di ba? So, sa wakas, di ba, nakarating na sa impeachment court. Ang tanong, iba pang tanong, di ba? Tama ba ako, Dino, na iba pa yung usapin kung gagamitin at bubuksan? O tingin mo bubuksan to ng impeachment Bubuksan. court? Okay. Bubuksan talaga kasi pinasampina na ng impeachment court. Ang question eventually pag nakita is admissible ba ito? Okay. Iba kasi yung question of admissibility pala. and i-allow sila mag-object. Ngayon gusto ko lang linawin di ba sinampina ng impeachment court. Tapos ang sabi na maraming mga opinion na I really disagree na it will still largely depend on whether the president will allow it because sabi sa tax code daw kailangan ng permission ng presidente, no? Yung permission ng presidente na yon sa aking palagay is sans any subpoena. Kasi kung ganong klaseng logic ang mangyayari, ibig ba sabihin natin sinampina na, sinabi na ng korte na kailangan makita at buksan, kayang pigilan ng presidente ng Pilipinas? 'Di ba? That is not within the executive power to prevent a court of law and an impeachment So, court. regardless. Actually, regardless. Pero siguro dahil they want to make sure that it's safe. Pero alam niyo kung anong mensahe niyan, ha? Categorically, kahit na hindi sinama ni BBM yung issue ng impeachment sa kanyang SONA, categorically, it looks like may diin na sa Malacanang. It looks like may sign off na ng presidente. Kasi kung gusto talaga ng presidenteng politikahin ito, di sakasakali, sabihin niya, ayoko payagan. Pero ito pinayagan What does that mean? It means na talagang may sign off na ng administrasyon itong impeachment, which is the right thing to do. Because syempre, dapat galangin mo yung impeachment court, no? And then, dahil may subpoena yan, hindi pwedeng pigilan ng presidente. So, in principle, I agree with the decision of the president regardless, no? Pero sa akin palagay, I think on board na ang buong administrasyon para panagutin finally, once and for all, ang mga Duterte sa pangunguna ni Vice President. Pero what about the decision of the president na parang hindi niya pinag-usapan yung impeachment issue? Last time I Sa checked, SONA. Sa SONA, like you would have wondered if the president would say something about na nirespeto niya yung checks and balances and at the same time yung separation of powers at ito ang kanyang constitutional duty to make sure na meron tayong transparency at accountability at ito ay tugma doon sa kanyang broader openness to investigation into the flood control and other corruption-related issues. Do you think, Cliff, it was good na hindi na lang niya pinag-usapan? Because the president also has a tendency of evading contentious issues and letting the will of justice of the state take care of things, not to create more controversy. I was about to say that nga, Richard, no, na syempre by tradition si President Marcos hindi niya gustong sumasawsaw dun sa mga divisive, contentious na political issues, no, not the ICC, not the impeachment trial, di niya yan babanggitin. Tas usually pa, kagaya nung nabanggit ni Dino din na okay, dahil nandito na yung subpoena, sige, I will allow it, 'di ba? Dahil sa ICC meron ng Interpol request, sige, I will allow the arrest of the. He hides behind that, 'di ba? Na okay, this is my ministerial performance of my duty, therefore I will allow it. But I think kasi si President Marcos baka nakatira pa din siya doon sa medyo fantasy, speculative fantasy na uniteam na hindi pa na merong hindi pa politically divisive din, no, yung kanyang pamumuno, no. But the fact of the matter is that di niya na ma-regain yung pagmamahal ng mga supporters, halimbawa ng pamilya Duterte kasi nagkasalian na ng kandila, 'di ba? So baka yun yung ganoon, baka hindi pa nakaabot yung strategy is president, hold on to diba? what you have or prevent a hemorrhage sa pwede kanyang din, diba? support base. Parang hold on to
1/3 of the voters and people, and baka sapat na yan for him to see this through until the final days of his And administration. in fact, ang sasabihin ko kay President Marcos is that sa usapin lang ng bank at tax records ng ikalawang pangulo sa impeachment court, sa survey ng sa amin, no, sa Momentum Research, no, majority of Filipinos, no, 6 in 10 Filipinos sinasabi na dapat buksan, gamitin ang tax at bank records ng Vice President sa impeachment trial para makatulong, no, doon sa pagsisiyasat sa impeachment trial. And in fact, hindi lang to, majority to across regions, so hanggang Mindanao, majority ng mga Mindanaoans, they agree dapat gamitin yan. And even according to factions, pag tinignan mo, pro-Marcos, pro-opposition, independent, they agree, yung naiiba lang yung pro-Duterte, but you'll be surprised, evenly divided din sila. So maybe my message to the President is that actually, President Marcos, this is not a divisive issue. The rest of the country, the majority of the Filipinos from Luzon to Mindanao actually would like to see the bank and tax records of the Vice President opened and investigated in the impeachment. Ako kasi, I just hope the President dun sa issue ng accusation ng selective justice, he gave a more convincing narrative. Kasi one of the things I hear from common folks, median voters, not necessarily palengke, baka sa bank, kung sino So hindi ka namamalengke. Si Cheska kasi Not namamalengke. necessarily. Pero, sabi nila is, okay, meron tayong impeachment trial. What about yung flood control investigation? So parang nakikita nila may pagka-selective dito. But of course, hindi dapat selective yan. Hindi naman yan mutual exclusive. So siguro if the President had a narrative kung saan in-explain niya, no, all of this ginagawa natin yan. Hindi yan mutual exclusive. Hindi lang naman yung kay Sara Duterte ang tinitignan natin. Lahat titignan natin, even people very close to my heart. So I felt he could have built on that. Kasi he already touched on that aspect. Diba? Na So, hindi ako presidente ng pamilya ko. Oo, so sa huling sona ng Pangulo, baka volunteer ba tayo? Tayo tatlo magsusulat? Ano ba gusto niyo mangyari dito? Kayo na lang. Paano naman siya eh? Hindi, oo, parang sinabi kasi ni Richard na ano daw, na sana tinuhog niya na lahat, no? Na sinabi flood control, haba nung this is an issue of speech accountability, impeachment trial, this is an issue of accountability and ano. The reason I'm saying that, and again, I want to hear also from our economists and experts here, kasi meron din issue ng sustainability, fiscal sustainability dun sa mga pangako niya. Ang dami ng mga tax relief kung ano. Na for me, last year pa lang, nakita natin na meron vacuum of narrative. Nung sinurrender si Digong sa ICC. The President did not provide us a convincing argument bakit niya ginawa yan. Kaya hanggang ngayon, you have this weird situation whereby our top ally, the US, and Duterte's both are saying, walang mandato ang ICC, why did we surrender the former President, right? And therefore, this was illegal. Diba? So hanggang ngayon, feeling ko, yun yung problema natin na yung evasive strategy ni Marcos has its pros, probably it avoids hemorrhage, but it also leaves the battlefield for alternative narratives, including false narratives to come out, especially dito sa issue ng accountability. When the President made the issue of maya naman kayo, fighting corruption, also a central thrust of his final years in office. I just feel my tension dyan at may risk dyan Yes. Pero sige, yung, I think mamaya magpapag-usapan din natin in thoroughly yung speech ni PBBM. Pero gusto ko lang itanong, baka lang kasi makalimutan natin, yung halaga nung paglabas ng tax record, baka si Dino might want to explain, ano yung mga gaps na kapag hindi napatunayan ni VP Sara, kasi lalabasan natin yung tax record, di ba? Anything na hindi magtutugma sa bank records niya, sa ITR niya at sa SALN niya, yun may smoking gun na tinutukoy? Tandaan natin, tax record siya mismo nagsumite niyan. At ang sinasabi niya, ito lahat ng sources of income ko. Okay? So, kaya, pagkatapos mo yan, pagka nag-compute ka, ito yung babayaran kong tax. Sworn yan. Ibig sabihin, nanunumpa siya. Pagka tinignan yung bank account niya at may mga pumasok na pera doon, tapos hindi niya ma-explain, that should have been considered as income and therefore nagbayad ka dapat ng tax. Pag hindi mo sinama yan sa tax records mo, ibig sabihin perjurious yan. Diba? Pangalawa, makikita rin doon kung ano yung sinasabi mong income mo doon sa mga coming from other companies. No? So pagka hindi nagbangga yung dalawang yan, malinaw na merong income na hindi dineklara or merong mga wealth na hindi binayaran ang tax. So, hindi lang rin ito usapin ng kung magkano talaga yung income, ill-gotten ito, kundi culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust and violation ng ating tax code kasi tax evader ka pa pala. Nakuha natin yun. No? So yun pala yung mga iba't ibang maaaring makita. Nakita. Yung wala Correct. yung pang issue na tax evader, ill-gotten yung wealth, Correct. diba? Tapos ito bang kung tax evader at ill-gotten yung wealth,
constitutes betrayal of public trust, diba? Tsaka nagsisinungaling ka talaga pati doon sa SALN mo. Kasi ibig Ay, yung sabihin, SALN pa. oo, may SALN pa. Kasi ibig sabihin, merong mga, ito nga yung sinabi mong dineklara mong mga income, nagmamatch ba yan sa SALN? Iba pa yun, ha? At ang treatment pag ikaw public official, kapag hindi mo mapaliwanag yung gap o yung inconsistency dalawa, i-assume na ill-gotten yun. Presumed ill-gotten under the law. Under No? the law. And in fact, the Office of the Solicitor General can commence for future proceedings. Kasi kung hindi Paliwanag. ma-justify Flag kung dapat public yan. official kung saan nanggaling itong mga kaperahan na ito, automatically presumed to be ill. So would that mean na in this case, si VP Sara ang dapat magpatunay na hindi galing sa mali o illegal, hindi ill-gotten wealth, yung mga yung billion piso Correct. na naglabas-masok sa bangko Correct. niya? Kunyari, napatunayan na meron siyang bahay sa Forbes Park, hindi nagmamatch yun sa kanyang salary, automatic, presumed ill-gotten So yun. siya ang magpapatunay Kailangan dapat. patunayan niya, dito nang galing yung pera na yan. At kaya doon crucial na makita din yung income tax ng asawa niya. Correct. O, Kasi pwede nga, conjugal bilhin ng conjugal, property. under sila ng, actually, hindi conjugal, absolute community property. What is yours is mine, what is mine is yours. Kaya kahit na nung mangyari dyan, hindi pwede magsabi si Mans Carpio na hindi nababiolate yung kanyang right to privacy kasi una, nakita naman natin, sinampina na eh. Diba? Sinampina by no less than the impeachment court, the highest accountability court in our country when it comes to the highest officials of the land. Tsaka napaka-useful din ng testimonya ng mga bank employees mismo, no? Kasi yung nakaraan linggo lang, yung testimonya ng staff ng Land Bank, no? Napakagandang marinig mula sa kanila. Kasi ako gusto kong marinig mismo, tumistigo, ipaliwanag sa akin, bakit ito ay isang highly unusual na transaction? At sasabihin ng isang staff sa Land Bank na araw-araw pumapasok doon, gumagawa ng mga transaksyon, nasasabihin niya na sa buong buhay ko dito sa Land Bank, first time ko lang makakita na in-encash ang ganito kalaking pera ng isang opisina ng pamahalaan. So, I think napaka-helpful na ma-visualize mo how unusual yung isang transaction at kung bakit kailangan talagang imbestigahan. Teka lang itong si Harry Roque, pinag-iinit na naman yung ulo ko eh. Bakit nadamay si Ate Roque? Kasi ang sabi niya, Di pa siya sa kanyang gising. status, Di pa siya gising. ang sabi niya doon sa status niya was unusual, not necessarily illegal. Illegal, oo, No? oo. Eh Harry, totoo naman eh. Totoo naman, di ba, na yun palang sinasabi, unusual. Bakit nagko-conclude ka na illegal? Hintayin mo pag nakita na yung mga pera, kung doon sa loob ng nung ano na yung bank account, doon natin makikita yung mga illegal. Hold your horses. Umuwi ka nga dito. Oh. Okay. Malicious. Ilang beses nagnanduro kami last week? Wala. Wala. Ah. Number one na, meron na. Wala ka Oh, Kayo sige. malicious.